Sakto tayo. Mumunod. Hindi, sinadya po yan talaga. Taga dito ako. Sa ating pinagmamalaking personalidad, siyempre ang kauna-unahang Prime Minister at una at the only pinagmamalaki po ng lalawigan ng Cavite, pinagmamalaki ng bayan ng Imus, at pinagmamalaki ng Barrio Medisyon. Ang ating pong minamahal, Prime Minister Cesar E.A. Birata. Yung pampo natin. Sa SP Chairperson, Committee on Tourism, Konsehala Jeline Lau Santos Maliksi. Morning. Sa ating batang-bata at dynamic SK Federation President, Councilor D. Adilagan. Morning. Sa atin pong ituturing na adopted son of Cavite at adopted son of Imus, Professor Dr. Emmanuel Carailo. Good morning. Good morning po, sir. Sa curator po, ating shrine curator po ng napakagandang mansyon ng pamilya Birata. Binibining Hazel Miral. Good morning, ma'am. Sa ating pong Chief of Police, Makisig, Police Lieutenant Colonel Louie Donglay. Good morning. Sa lagi pong punong abala sa mga ganitong programa, palakpakan po natin Dr. Emmanuel, Doc June Paredes, ang head ng City Tourism and Heritage Office. Sa amin pong masipag na barangay captain at mga kagawad at mga bantay bayan po ng Medisyon 2C, Kapitan Ricky Vella. Palakpakan po natin. At syempre, sa nagdasal, namuno sa ating panalangin, Champion Conrado Perez. At syempre sa ating parang mainstay at natawag doon. So mga opisyal at membro po ng ating Cavite Historical at Imus Historical Society, isang mapagpalang umaga po. At sa lahat, sa pamilya, sa mga kaanak ng nagdiriwang ng kaarawan ngayon, ating sineselebrar isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pinararating po ng ating punong lungsod Alex L. Advincula kanyang pagbati sa bawat isa, at ganun din po ang paumanhin dahil hindi po siya ang personal na nandito dahil po sa mga napakarami pong sabay-sabay na schedule. Kayo po ay malugod naming tinatanggap sa makasaysayang lungsod ng Imus, sa payak at simpleng barangay ng Medisyon. Isang payak na baryo na pinagmulan ng ilang marangal na tao na nag-ambag ng kanilang dedikasyon, hindi lang sa bayan ng Imus, hindi lang sa lalawigan ng Cavite, kundi sa ating bansa. Ilan po dito ay ang hari ng jeepney. Dito po pinanganak at nakatira si Leonardo Atong Saraw. Dito rin po sa Medisyon Segundo, sa Medisyon Primero nagmula ang si Governor Tangop, Governor Dominador Monson Camerino. Dito rin po sa Medisyon nagmula ang si Mayor Jose Birata Amir. Nagmula rin po sa lahi ng mga Birata. At dito rin po sa Medisyon Segundo nanggaling si former National Power Corporation President Conrado Corting del Rosario. Dito rin po may mga ilan din po tayong municipal councilors na nagmula po rito. Ilan po rito si Consel Belecio Ramirez, Consel Bert Camerino, at Consel Alan Dexter Hamir. At syempre, ang ating pinagmamalaki Prime Minister Cesar E.A. Birata. Palakpakan po natin. Ngayong araw ay ating pong ginugunita ang 125 anibersaryo ng pagsilang ng isa din sa pinagmamalaking anak at produkto ng Imus at anak ng Barrio Medisyon,
si Dr. Enrique Topacio Virata. Tunay nga po na hindi matatawaran, hindi mapapantayan ang kanyang delegasyon at naiambag sa ating bansa. Isang kilalang edukador, matematiko, estadistiko bilang ikasyam na Pangulo ng Universidad ng Pilipinas, bilang isa sa nagtatag at dating Pangulo ng Philippine Statistical Association, at bilang may akda ng ilang mahalagang aklat sa larangan ng algebra, agrikultura at marami pang iba. Nawa po ay maging inspirasyon po sa atin sa kasalukuyang panahon ang di matatawarang ambag ng mga unang henerasyon sa atin, gaya po ni Dr. Enrique T. Virata. Muli po, mula sa ngalap po ni Mayor Alex L. Adbingula, Vice Mayor Homer T. Sakilayan, sampunang sangguniang panglungsod member ng lungsod ng Imus, kami po ay bumabati sa inyo ng isang ligtas at mapayapang umaga sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, City Administrator Tito Monson. At this point in time, ay pakinggan naman po natin ang another pagbati. Mula po, siya po ay ang isang Shrine Curator 2 ng National Historical Commission of the Philippines sa Museo ni Baldomero Aguinaldo, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Palakpakan po natin si Ms. Hazel Miral. Maraming salamat po. Sa muli, magandang araw po sa ating lahat. Hindi ko na kailangang isa-isahin po dahil nabanggit na ni City Admin ang halos lahat na nandito. Ako po muli si Hazel Miral mula sa Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Museo ni Baldomero Aguinaldo, na isa ring makasaysayang puok sa bayan ng Kawit. Diyan lang po, sa street lang po na ito. Maaari niyo kaming bisitahin. So, hayaan niyo po akong basahin ang mensahe mula sa aming opisina. Sa tuwing mayroong mahalagang pista opisyal sa ating kasaysayan katulad ng nakaraang Araw ng Kalayaan at ito pong paparating na Pambansang Araw ng Mga Bayani, ay lagi nating bukang bibig na tularan ng ating mga bayani sa kanilang katapangan at kahandaang lumaban para sa bayan. Lagi nating nasasaisip ang mga katulad ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Mariano Ponce na nag-alay ng panulat para ibunyag ang mga kabuktutan ng lipunan. Nina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo naman na nanguna sa mga labanan, o ni Apolinario Mabini na naging gabay sa pagbubuo ng pamahalaan. Ngunit ang mga bayaning nabanggit ko ay nag-alay ng kanilang lakas, talino at kakanyahan sa panahong binubuo pa lamang ang ating bansa. Ngayong naipanalan natin ang ating kasarinlan, paano natin tutularan ang ating mga bayani? Paano tayo mag-aambag sa patuloy na pagbubuo ng ating bansa at sa pag-aangat ng buhay ng ating kapwa mamamayan? Mahusay na gabay si Dr. Enrique Topacio Virata. Ipinanganak siya sa taon na ipinaglalaban natin ang ating kasarinlan mula sa isang bagong mananakop. At mula siya sa mga kilalang angkan na makabayan na Topacio at Virata. Produkto siya ng pampublikong sistema ng edukasyon. At hindi ko na po isa-isahin ang mga degree mula sa loob at labas ng bansa. Lalo't ito naman po ay nakapaloob sa mga historical markers na ating makikita dito po sa loob at sa labas. Ang mahalagang ipinakita niya na kung saan sapat ang suporta ng pamahalaan sa kanyang mga paaralan at kung magsusumikap ang mga mag-aaral, kaya ng bawat Pilipino na maging kapaki-pakinabang na mag-aaral. Sinuklian ni Virata ang suportang ipinagkaloob sa kanya sa pamamagitan ng paglilingkod din sa bayan at nagpakadlubhasa siya sa matematika at estadistika. Ibinahagi ang kanyang kaalaman na kalakap niya sa kanyang mga mag-aaral. Liban sa pagtuturo sa silid-aralan, sumulat din siya ng mga aklat na ginamit ng maraming mag-aaral at kinakitaan siya ng husay sa pamamahala, kaya unti-unti siyang umangat mula sa pagiging propesor tungo sa pagiging puno ng kanyang departamento, dekano, hanggang sa pagiging nanunungkulang pangulo ng Universidad ng Pilipinas. Ipinadala rin siya sa iba't ibang komperensya at pagtitipon sa ibang bansa bilang kinatawan ng Pilipinas, kung saan niya ibinahagi ang karanasan ng ating bansa sa paggamit ng estadistika upang solusyonan ang mga problema
sa edukasyon at populasyon. Hindi siya kumilos mag-isa, bagkus sumapi rin siya sa iba't ibang asosasyon sa loob at labas ng bansa upang paunlarin ang sariling kakayahan at palawakin ang saklaw at abot ng kanyang advokasya. Ipinagluksa ng marami ang kanyang pagpanaw noong ika-4 ng Hunyo 1973, ngunit nabubuhay ang diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagkakadalubhasa at pagbabahagi niyon sa kapwa. Nabubuhay ito sa kanyang anak ni Sir Cesar na naging punong ministro ng ating bansa. Si Prime Minister Virata rin ang nagmalasakit na pangunahan ang pagpapaayos ng bahay ni Baldomero Aguinaldo, ang kanyang lolo sa inang si Leonor Aguinaldo. Doon po sa ngayon museo na ni Baldomero Aguinaldo nakahimlay si Dr. Enrique Virata, kasama ng ilan pang mga kaanak. Isang mapayapang paalala na ang pagmamahal at paglilingkod sa bayan ay hindi po nagtatapos sa isang tao lamang, at ito ay hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Hindi rin ito nalilimutan sa forma ng pakikidigma, bagkus maaari itong magpatuloy, ipasa sa mga maraming salinlahi at mag-iba-iba man ang anyo batay sa pangangailangan ng ating kababayan. Sa ngalan po ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, nais ko pong ipaabot ang aming pakikiisa sa pagunita kay Dr. Enrique Topacio Virata sa ika-125 anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Sa muli, magandang umaga at maraming salamat po. Maraming salamat, Ms. Hazel Miral mula sa Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. At sa pagkakataon pong ito ay hinihiling ko po ang inyong katahimikan para maintindihan yung mabuti ang babasahin at isasalaysay ng ating susunod na tatawagin. Ang Tagapangulo, Komite ng Turismo at Kultura, Sangguniang Panglunsod ng Imus, Konsihala Jojeline Lau Santos Maliksi. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Isa pong malaking karangalan para sa inyong lingkod ang maibahagi sa inyo ngayong umaga ang maikli ngunit makabuluhang talambuhay ni Dr. Enrique T. Virata. Kilalang edukador, matematiko at estadistiko, ipinanganak si Enrique T. Virata sa Imus, Cavite noong ika-14 ng Hulyo 1899. Anak ni Luis Virata at Maria Salome Topacio. Nagtapos ng elementarya sa pampublikong paaralan dito sa Imus. Nagkamit ng valedictorian noong 1918 sa Manila High School. Sa kanyang angking talino, nakakuha siya ng pangkolehiyong kurso kahit siya ay nasa mataas na paaralan. Nagtapos sa Universidad ng Pilipinas noong 1919 ng AB degree, nagkamit ng magna cum laude sa kursong Bachelor of Science degree sa Harvard University. Pagkalipas ng isang taon, nagtapos siya ng Master of Arts degree sa Harvard University at noong 1926, natapos niya ang kanyang PhD degree sa Johns Hopkins University. Nagsimula ang kanyang karera sa Universidad ng Pilipinas at naging mabilis ang kanyang pag-angat dito. Mula sa assistant instructor ng matematika noong 1919, natamo niya ang pagiging propesor noong 1938. Naging sekretarya ng College of Liberal Arts na kinalaunan ay naging dekano nito at head of the Department of Mathematics. Sabay-sabay din niyang pinanghawakan ang mga posisyon bilang dekano ng graduate school, acting director ng Statistical Center at executive vice president ng Universidad ng Pilipinas ng halos 10 taon. At noong 1956 to 1958, siya ang ika-9 na presidente ng Universidad ng Pilipinas. Malaki ang naging ambag ni Dr. Enrique T. Virata sa larangan ng matematika at estatistika. Sa paglaya ng Pilipinas noong Hulyo 1946, ang pagbawi mula sa mga pinsalang natamo
mula sa ikalawang pangdigmaang pandaigdigan ang pinakamalaking hamon na kinaharap ng Pilipinas. Ang sistemang istatistika sa panahon ng pagbangon pagkatapos ng digmaan ay esensyal sa paglilikom ng mga datos sa istruktura noong panahon ng kolonyal. Noong 1948, ang Bureau of Census and Statistics ay nagsagawa ng unang post-war census. Ang pagbawi ng ekonomiya pagkatapos ng digmaan at pagpaplano ng ekonomiya ay nangangailangan ng mga espesyalista ng istatistika. Noong unang panahon, ipinadala ang ilang mga Filipino upang mag-aral sa Estados Unidos ng istatistika. Naging positibo ang ganitong pamamaraan dahil pagkatapos bumalik sa Pilipinas ay nagkaroon ng pag-unlad sa sistema ng istatistika. Ang paglago na ito ay makikita sa pagtatatag ng Philippine Statistics Association noong 1952 at isa sa mga naging tagapagtatag ay si Dr. Enrique T. Virata. Kinalaunay na itatag naman ang Statistics Training Center, isang proyekto sa pagitan ng Pilipinas at United Nations. Sa Universidad ng Pilipinas, naging unang direktor si Dr. Enrique Virata noong 1953 na may layunin na pahusayin ang mga estatistika ng pamahalaan batay sa 5 taong plano ng Pilipinas tungo sa pagbangon mula sa digmaan. Dahil sa kanyang hindi mapapantayang kwalifikasyon at kadalubhasaan sa estatistika ay naging delegado siya ng Pilipinas sa iba't ibang komprehensyang naganap sa Bandung, Indonesia, Bangkok, Thailand, Mumbai, India, Tokyo, Japan at Pakistan. Nagretiro si Dr. Enrique Virata sa taong 1964. Pinagkaloob ng Universidad ng Pilipinas ang natatanging karangalan sa kanya bilang university professor. Pinarangalan siya noong 1959 ng Doctor of Laws honoris causa at titulong UP Vice President Emeritus. Namatay si Dr. Enrique Virata sa edad na 75 na taong gulang noong Hunyo 4, 1974. Hindi matatawaran ang naging kontribusyon ni Dr. Enrique T. Virata sa ating bansa, lalo na sa karangalang kanyang iniwan sa ating minamahal na lungsod ng Imus. Naway magsilbing inspirasyon ang kwento ng kanyang buhay. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Konsehala Jojeline Lau Santos Maliksi. At sa pagkakataon naman pong ito ay mapapakinggan natin ang tugon mula sa pamilya ni Dr. Enrique T. Virata. Siya po ay ang punong ministro ng Pilipinas at anak nga po ni Dr. Enrique T. Virata. Palakpakan po natin Prime Minister Cesar E.A. Virata. Magandang umaga po sa inyo lahat. Aking mahal na kababayan sa Imus, sa Midisyon, at sa Cavite, at kung maraming migration ang Cavite, yung mga naninirahan ngayon dito sa atin nagaling sa iba't ibang probinsya. Nasabi ko na nga kanina na nung ako ay kumandidato noong 1984, ang population ng Cavite was around 400,000. Ngayon, yun ang population ng siyudad ng Imus. So, napakalaki po ang nadagdag sa atin. Kaya
kinakailangan natin na tulungan itong mga bagong dating sa atin kung paano maging Kabitenyo. Marami na pong nabanggit tungkol sa aking tatay na kanyang ginawa. Kaya hindi ko na po uulitin yun at baka mapauwi na kayo. So, ibig kong ilathala sa inyo na ang tatay ko ay hindi dito pinanganak. Ang unang bahay po ni Luis Birata ay across the street diagonally. Yun ang lumang bahay ni Luis Birata at ni Maria Salome Topacio. And tatlong anak sa unang ang tatay ko ang pinakapanganay. Sumunod si Francisca Parcero, and the husband became a judge here in Imus, and another brother, Inocencio, na naging abogado. Noong namatay ang aking lola, siguro mga 8 taon o 9 taon ang tatay ko noon. Kaya siya ay nakapili muli ng isang asawa, naging si Agapita Sarao. And dito sila nagbahay. Ang kanya lamang sa may yung parting itong mga ibang parte ng bahay na ito nagagawa niyan ni Antinor na napakahilig magputinting at magpaayos ng bahay. Parang gusto niya maging colonial house dito sa Medisyon. At ang aking tiyuhin si Leonides, noong napangasawa niya sila Moglia, na ang nanay noon Pilipina, pero ang tatay Italiano. Kung natatandaan nyo, kung kayo ay nakakapunta sa Manila, sa Padre Paura, meron silang restaurant. Pagkatapos nalipat sa Highway 54 or EDSA ngayon. Sabi ni Chuiding, tawag ko sa kanya Chuiding, itong ibig kong madama ng aking asawa kung paano manirahan sa isang baryo. Kaya itong dagdag dito ay para kay Mrs. Leonides Birata at yung kanilang anak. Ang unang anak nila ay si Buster, na pinanganak sa Amerika. Kasi noon gusto ni Chuiding, at I think yun ang usapan nila, na huwag masabing nagbuntis si
si Lamoglia, yung sekretary noon ni Secretary Romulo. Kaya yung pong unang si Buster ay doon pinanganak sa Portland, Oregon. Now, sabi ko nga, ang unang parte ng bahay na ito ang nagawa noon. Ang kadugtong niyan yung batalan. Yung nagluluto kung saan nagluluto. Doon din kami umaimbita kung mapasalo sa kanila. Doon din ang kainan, doon din ang labahan. At doon sa bandang Hilaga yung patisan ni Agapita Sarao. Yun ang kanyang negosyo. Patis na galing sa alamang. Kaya pinagtatawanan nila yung patis galing Malabon. Yun sabi nila patis Bampang. So, yan po ang nung ako ay pinakilala sa aking lolo, 3 taon na ako. Kabibinyag lamang sa akin. And binigyan ako sa Binakayan, sa bisita doon. Yung Iglesia Pilipina Independiente. Ngayon, nung hinarap ako sa pari doon, sabi ng pare, hindi pwede yung pangalang Cesar. Kasi yung Cesar wala sa Biblia Yan title, hindi pangalan ng santo. So, sabi ng tatay ko, di idagdag mong pangalan ko. Kaya naging Cesar Enrique. Karaniwang pinakakamalan na yun daw Emilio. Yun Cesar Enrique. And my mother's name, Aguinaldo, anak ni Baldomero Aguinaldo, na si Baldomero ay nakatatanda ng mga 3 linggo kay Emilio. Sila'y magpinsang buo. So, yan po ang isa pang bagay na ibig ko rin mabanggit. Kami po ay nagpapasalamat sa itong ginawang parangal sa tatay ko. And yung kanyang kapanganakan ay naging kamatayan ni Leonidas Birata sa Amerika. Parehong araw. So, ang tatay kong pinakamatanda and si Leonidas ang pinakabata. Pero namatay siya at age 58. Cancer.
Kaya, yun po yan ang mga pangyayari. Ang isa sa tatrato ng tatay ko sa amin, mga anak, gusto niya kami mag-aral. Kaya yun binibigyan kami ng libro doon sa mga officer sa UP na mayroong mga anak na nakatatanda. Yun yung mga ginamit ng libro pwede ba pahiram at yun ang pababasa ko kay Cesar. So, Romerong Santa ko 3 libro bigay sa akin. Hindi pa ako pumapasok dito sa Division Primary School ng grade 1 kasi kinakailangan 7 years old noon So nung ibinigay yung libro, sige, pinagtiyagaan ko, nabasa ko naman at naintindihan ko ang ibig sabihin. Yung pala, yung libro yun, para for grade 3 sa US. Kaya nung pumasok ako rito sa Division Primary School, na ang maestro namin si Pidosia, si Dosing. Sabi niya, marami ka ng alam so ililipat kita sa grade 2. Kaya after 2 weeks, ang katabi ko pa noon sa grade 1 si Anita Saraiva. And doon din ako bumoboto. Pero hirap na hirap ako sapagkat yung grade 1, yes, ganyan kababa. Kita nyo naman ang hirap kong umupo at tumayo. So, kaya ako sumuko na sa boto. Sabi ko pwede bang you consider me as a like OFW? Boto na lang ang hindi raw pwede. So, hindi na tuloy yung boto. At hindi ko na rin kilala yung mga bata dito. So, hindi katulad ng araw na maraming kamag-anak na kilala ko yung nakatatanda sa kanila. And katulad ng Mr. Monson, si Pedro Monson, yun, si Agatito. Kami noon naglalakad buhat sa Imus Institute. Hanggang dito sa kanto nito, paghapon, pag-uwi. Kasi panahon ng hapon wala kami masakyan. So, lakad lamang. Karandiwan, binili ako ng tatay ko ng bisikleta. Ngunit na aksidente naman ako. Kasi yung mga libro kong nakatali sa
likod ng aking bisikleta nahulog. Sinambot ko. Tuloy-tuloy ako sa malalim na irrigation canal dito sa Milisyon. Nahugot yung right shoulder ko. And then sabi ng mga kaklase ko, dadaling ka namin doon sa marunong mag-ayos niyan. So punta kami doon sa may Bayan Luma. Nakita ko kinuha yung martilyo at malaking pako. Sabi ko, ano gagawin dito sa akin? And then, ginawa niya doon sa poste ng bahay niya. Sabi, okay na. Hindi naman okay. Kaya, pag-uwi ko sa Binakayan, nagpunta kami kay Miss Ilano. Yun ang talagang hilot namin pag-hipo niya, ay, sabi, nahugot ko. And sabi niya, ito, pak! Pasok ulit. And sling. So, mahigit na isang buwan akong ganoon. Kung minsan dinadagdag mo ko pa rin yung pagkakatangkali. So, yun po ang mga talambuhay yan. Itong tungkol sa aking mga tiyuhin na kaya si Consuelo Virata naging mestra ko sa Imus Institute. Yung English, siyang mestra sa English. Si Leonidas Virata, isa kong advisor, sabi niya, kung meron kang reklamo sa tatay mo, sabihin mo lang sa akin at tatanggalin natin ang kalawang. So, parang tinatrato niya akong kapatid. Ang diferensya ng edad namin 12 years. The difference between my father and him, 20 years. Kaya yan po ang tungkol sa buhay-buhay dito sa Milisyon. Ito po naging headquarters namin nung ako naging miyembro ng Batasan. 1978 to 1986 when we were ousted. Hindi ko natapos yung term ng 1984 na kumandidato ko, and siguro sa iba nyo rito siguro sumama rin kayo sa kampanya. So, yun lang pong gusto maidagdag sa nasabi na tungkol sa mga ginawa ng tatay ko. Talagang nakakagulat
Mantak na mo, isang anak dito sa Cavite na nag-aaral sa Cavite Primary School pagkatapos lumipat sa Cavite High School. Pagkatapos pinalipat siya sa Manila High School. Naging valedictorian siya doon. And then, pagpasok niyo sa UP, kapapasok lang sa UP, pinagtuturo na siya ng mathematics. Papasok lang sa UP. So, kaya siguro napili siya maging pensyonado. Itong si Dr. Serapet Quezon, nagre-research siya tungkol sa mga pensyonado sa Amerika. Kaya itong mga marker na ito, largely based on in his research. Kaya siya nagpagawa niyan. Hindi naman namin hinihingi kay Association kasi siya ang head ng National Historic Commission. So, ito na lang po ang aking kwento. Kung napahaba ang kwento. At baka nainip na kayo. So, marami pong salamat sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak bilang isang pamilya at bilang maipasikat natin ang medisyon Imus Cavite. Ayan, maraming salamat po Prime Minister Cesar Berreta. Muli po isang masigabong palakpakan. At bago po tayo dumako sa huling bahagi at bago po maging malutong na lechon si Hepe at saka si Admin sa tindi ng sikat ng araw, bakit nawala? Parang nakita ko po si Councilor Dennis Lacson at the back. Ay, wala na. Sayang. Anyway, palakpakan po natin, nag-drop by siya. Bumili lang po yata siya sa Uncle John's. Kaya napadaan dito. Kaya Ate Ana nag-order ng ulam. Ayan. Okay, muli po, maraming salamat Prime Minister Cesar Berreta sa napaka... okay. Napansin niyo po, may hawak po akong libro. Ang gwapo niya, no? Ngayon ko po napatunayan na akala ko po ako na may pinakamalaking tenga. Mas malaki pala siya. Kaya matagal ang buhay namin dalawa ni Prime. Alam niyo po ba, pagbungad niya sa akin kanina, ang tanong niya agad, sino raw mas matanda sa amin dalawa? Sabi ko, Prime, ako po ay hanggang 2025 na lang, 65 na ako. Ako ay 80 something sinabi niya. Ay, 90. Ay, talaga ako. Sana umabot din ako ng 100 para may 250,000 ako. Ayan. Okay, so, katulad yan, ayan, tirik na talaga, pula-pula na yung dalawa. Okay, so ang ating pong sunod na ipapakilala, baka po pagkatapos nito ay meron tayong chance na makita yung loob kasi hindi kayo magsisisi. Lahat po ng ilang achievements na nabasa ni Consihala Jeline about Dr. Enrique ay nandun lahat, makikita nyo. Kahapon lang po, nagkaroon ako ng pagkakataon habang nag-aayos kami, sinamantala ko, pati po CR, nakakaloka. Ayan, ito po yung CR nila, oh. Okay, so, pakinggan po natin ang aming masipag na
Head ng Tourism and Heritage Office ng City Government of Imus. Palakpakan po natin Dr. June Paredes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sensya na kayo, medyo ngayon lang ulit ako lumabas ng bahay. Kusong nagpapasalamat po ang pamahalang lungsod ng Imus at tanggapan ng panlunsod sa turismo at pamana sa inyong pakikisa sa paggunita ng 125 taong anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Enrique Topacio Virata. Sa inyong pong suporta, ang ating dating punong ministro Cesar Virata, palakpakan po natin ulit. Marami pong salamat sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin upang may pagdiwan ang kaarawan ng inyong ama na isang kilalang edukador, matematiko at estadistiko na mula sa Imus dito sa barangay ng Medisyon. Si Dr. Virata, isa ring pensyonado ng Imus, tulad din po ng aking lolong si Dr. Lorenzo Paredes na nagtatag ng Imus Institute. Sa Pambansang Komisyon, Pangkasaysayan ng Pilipinas sa pangunguna ng Shrine Curator ng Museo ng Baldomero Aguinaldo, maraming salamat sa kooperasyon upang matuloy ang commemoration na ito. Hindi lamang dito sa Imus, kung hindi hanggang sa Binakayan, Kawit, Cavite. Sa naging bahagi, nag-ayos kay Sir Gilbert Guevara at kanyang may bahay at pamilya, sa Barangay Medisyon Tusi, sa ating mga kapulisan ng Imus, kay Cap Ricky Belia at mga opisyal, sa Traffic Management at Sendro, marami pong salamat. Maraming salamat din kay City Administrator Tito Monson, Konsehala Jeline Maliksi, sa mga konsehal na narito, sa Cavite Historical Society at Imus Historical Society. Alam ko po na ngayon ay linggo at salamat sa inyong pakiisa at kooperasyon. Ilang beses lang po sa ating buhay mangyayari itong 125th. Ang susunod na malaking historic milestone ay ang 150th. Asahan ninyo dito sa aming departamento na mananatili ang aming mitihing na buhayin ang mayamang kasaysayan ng ating minamahal na lungsod ng Imus. Maraming salamat po at magandang umaga po. Ayan, maraming salamat Dr. Manuel June Paredes. Ayan po. So, sabihin ko lang po sa inyo na huwag po kayong aalis at meron po kaming konting nakayanan na breakfast or brunch, whatever. Yan po lang po kayo. At magkakaroon po tayo ng, kami po pala ay pupunta, kung kaya namin maglakad, pwede, sa shrine ni Baldomero. Kasi nandun po yung puntod ni Dr. Okay. At mag-aali din po tayo kami sana ng, kumbaga magpo-photo opportunity lang po tayo. Kasi nandun po yung puntod ni Dr. Virata. Okay? So muli po sa pamahalang lungsod ng Imus, sa pamumuno po ng ating buting Alex A.A. at Vincula, sangguniang panglunsod ng Imus, sa pamumuno po ni Vice Mayor Homer Sakilayan, ang office po ng aming City Tourism and Heritage Office. Maraming salamat po sa lahat po ng mga special na panuhing nandito sa ating harapan. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po.